put all of your eggs in one basket. Kung ikaw daw ay magsasakay ng iyong mga trigo at mga paninda sa isang barko, merong tubo ka pagbalik niyan. Pero invest ka, mamuhunan ka sa 7, kahit hanggang 8 iba't ibang hanap buhay. Kasi hindi mo daw sigurado kung alin dyan ang aasenso, alin ang lulubog, kasi hindi mo alam kung anong uri ng mga dilubyo ang pwedeng mangyari sa buhay. So, huwag laging aasa sa isa lang na income. Katulad nitong nangyari ang quarantine, nangyari ang mga lockdown, yung mga pamilyang isa lang ang naghahanap buhay tapos nawalan pa ng trabaho, di syempre hirap na hirap. Dapat bago dumating yung lockdown na yan, yung mga ibang productive members, able-bodied na mga members ng family, ay naghanap-hanap din ng mga ibang gagawin ng konting kahit man lang buy and sell, kahit man lang part-time job, para hindi nakaasa lang sa iba at sa isa. At yung may mga pamilya naman, ang negosyo nila, halimbawa, ay naipasara dahil nga sa pangangailangan ng quarantine. Lahat ng pera nila, lahat ng negosyo nila, nandoon, di biglang wala silang income kahit ano. Kaya maganda yung iba-ibang members ng family, iba-ibang hanap buhay, hindi puro pare-pareho ng profesyon. Kasi yung profesyon na yun, pagka inabutan ng isang dilubyo, kahit man lang seasonal, di lahat sila ngayon nakatunganga. Kailangan may diversification, iba-iba, hindi lahat, iisa lang ang ginagawa. At kung nangangailangan tayo, may lesson agad yung kwento, seek help from a righteous person. Doon siya nagtanong sa propeta, hindi siya pumunta sa nagpa 5-6, sa sobrang nagpapautang, hindi siya nagpunta sa pwede silang magipit, dahil lalo silang lulubog. Seek help from someone who will lead you to look into your own resources and to help yourself. Kaya sabi ng propeta, what do you have in your house? Hindi sinabi ng propetang, may kamag-anak ka bang may pera? Utangan mo. May kapitbahay ka bang may pera? Yun ang lapitan mo. No, ang sabi ng propeta, anong meron ka? Dahil kung ano ang meron ka, yun ang ialay mo sa Diyos, yun ang paparamihin ng Diyos. Hindi yung kung ano ang meron ng kapitbahay mo, yun ang sisilipin mo, uutangin mo, nanakawin mo, hihingin mo. That is not the godly way. Although ang pangungutang naman, paminsan-minsan, kung talagang kailangan, yun na lang ang natirang choice, hindi naman yan ungodly. Pero kung habit mo na mangutang, lagi ka na lang nangungutang, kahit birthday, maghahanda ka, mangungutang, kahit magbabiyahe ng hindi kailangan, mangungutang ka, yun naman ang parang dapat na natin i-review kung tama yan o hindi. Kasi lulubog ang buhay mo kung pati yung pagpapasarap, uutangin mo. Dapat ang inuutang lang yung talagang pagkain, panggamot, o pantawid buhay, o pangpuhunan. Dahil babalik naman yun pagka kumita ka, kung kikita. Pero yung mangungutang ka dahil merong debo ang anak mo, sobrang bonggang-bongga ang gusto mong debo, gusto mo yung anak mo bumababa sa pagkataas-taas na hagdan, ang bahay nyo bungalow. Yung marami tayong mga gustong gawin sa buhay na hindi bagay sa ating kalagayan at that time. So dapat lumagay sa lugar para hindi tayo malagay sa alanganin. As possible, do not ask for dole-outs. Do not make utang. And don't make utang at usurious interests. Hanggang kaya, huwag humingi ng dilihensya at mambakal. Huwag umutang at lalo namang huwag umutang sa napakalaki na interes. Kasi yung pautang na napakalaki na interes, parang nalulunod ka. Kumuha ka ng mahahawakan, pero yung mahahawakan mo na yon, maya-maya yun na rin ang napakabigat na siyang lalo magpapalubog sa iyo. Acts 20:35, you yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Sabi ni Paul, marunong ako maghanap buhay, hindi ako umasa sa iba. Gumawa ako ng paraan. At pati mga kasama ko, hindi ko iniasa sa inyo. Ako rin na naghanap buhay para sa kanila. Hindi ako humihingi, ako pa yung nagbibigay. Sabi nito si Paul. 1 Corinthians 4:12, we work hard with our own hands. Kailangan hindi hands ng iba yung nagwo-work for you unless empleyado mo sila at sinusweldohan o may sakit ka, tinaalagaan ka nila. Habakkuk 2:7, will not your creditors suddenly arise? Will they not wake up and make you tremble? Then you will become their prey. Nakakatakot daw yung pinagkakautangan dahil maya-maya, ikaw na ang kanilang nilalapa at wala kang kalaban-laban, wala kang magagawa kasi lubog ka sa utang. Sa pangungutang, lulutang ka lang sandali, pero mabigat ang dala at malamang
lalo lang lulubog. Huwag pag-utang agad ang solusyon. Sabi ng matatanda, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Maliit yung kumot mo, 1 square meter lang, edi mamaluktot ka para kasya ka sa loob. Hindi yung manghihiram ka, mangungutang ka ng kumot ng iba para buong luwag kang nakahuyaya at nakatihaya na nag-iinat ka pa sa loob ng kumot na hiram at utang. Kaya sabi nitong babae, di ba, maalala natin, your servant has nothing there at all she said, except a small jar of oil. Lesson, do not belittle your resources. Do not say, walang-wala ka. Kasi pag sinasabi mo yan talaga ang mangyayari. At yan ang magpaulit-ulit sa buhay mo. Yung walang-wala ako, ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, ang hirap maghanap buhay. Well, totoo namang mahirap mangyari yung mga ganong bagay. Pero huwag nang laging sabihin. Kasi ang prayer natin ay katulad din ng mga sinasabi natin na hindi prayer. Kasi lahat ng iniisip at sinasabi natin, ang totoo lang ay prayer yun. So pag sinasabi mong walang-wala ako, ang hirap-hirap mabuhay, ang hirap-hirap maghanap buhay, kapos na kapos kami, parang sinasabi mo nang yun ang gusto mong ibigay sa'yo ng langit. At pag paulit-ulit ka, ibibigay nga yan sa'yo. John 6:9, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Alam natin yung kwento. Merong makapakainin na at least 5,000 men. Merong pang women and children. Pero wala lahat baon yung mga tao na yon. Biglang sumunod kay Jesus sa disyerto. Nung oras na ng kainan, gutom na, wala namang makakain. So nagpahanap si Jesus ng pagkain at may nakita sila isang batang nag-aalaga ng hayop na may baon. At sabi na, may nakita po kami pagkain. 5 maliliit na pirasong tinapay at 2 isda na maliit din. Sabi niya, gano'n na yun? Sino na ang pwedeng mabusog doon? Ano na ang mararating nun? Pero alam natin na yung konti na yun dumami. Ang mahalaga, meron kang konti para merong paramihin ang Diyos. Katulad ng konting oil, pinarami ng Diyos. Pero yung walang-wala ka na isang patak na oil, anong paparamihin? Kahit i-times 100 yan ng Diyos, 0 times 100, 0 pa rin. Kailangan meron ka man lang konti. Kaya mahalaga yung nagsisikap, nagtatrabaho, naghahanap buhay, magpa-part-time man lang, nagba-buy and sell man lang, para meron ka kahit konti na paparamihin ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng kwento, Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. So may order pa. Nasa kanan niya halimbawang bahagi yung mga walang laman, yung nasasalina na, nasa kaliwang bahagi na, ayos-ayos, walang kalituhan, nakapila yung mga empty jars, ready-ready na nalagyan ng oil. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. Lesson: if you would ask for help, ask for empty jars, not the oil or the contents of the jars of your neighbors. Kung hihingi tayo ng tulong, ang hingin natin yung hindi sobrang masakit na itulong sa